We continue to welcome the presence of the Holy Spirit in our hearts, in our lives, in our family, in our church, in this place. We welcome you, Holy Spirit. So once again, prepare our hearts, Lord, to lift you up, to exalt you, to honor you, to praise you, to lift your name on high. We continue to command our soul to worship you today. Hallelujah. Oh, we bless you. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, when my heart becomes free and my shame is undone. It's your presence, Lord. Presence, Lord, your Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere.
change our heart, that you will change our lives. Oh, Holy Spirit of the living God, this is our prayer. In Jesus' name, Amen! Amen! Atong kaustahon ang atong mga igsoon before we sit down. Hallelujah! Yes, we love this family. I live in this family God has given me. I love this family. I live in this family God has given me. For we are called to be a giant family. Ooh, and it has to be Jesus, you and me. I love this family. Yes. Oh, I love you. For we are called to be a giant family. Ooh, and it has to be Jesus, you. For the last time, I love this family. I live in this family God has given me. I love this family. I live in this family God has given me. For we are called to be a giant family. Ooh, and it has to be Jesus, you and me. Praise God! Mayong buntag, mga igsoon! Good morning. Please occupy the vacant seats. So, sila gusto mo sit down there is the front. Praise God! So, how's the experience? Kumusta ang ato experience? This is our second Sunday in this place. So, praise the Lord for giving us a beautiful, a wonderful, no, a fresh air pag nato walang hapan, no, ang palibot nato, no, even in this room, praise God. Unsa naman nakulangan og mga bangko? That's a problem. That's a good problem. But napaman pwede rin kasi gusto mo tapad sa ako na kuan pa bakante pa ang front seats. Holy Spirit. So ushers and usherettes, please. So praise God once again. Paki-greet sa imong katapad. Maayong buntag. Praise God. Praise the Lord. So welcome again sa atong Sunday worship and healing service. Praise God. So if you notice na ay picture diha, unsa ka na? Oil? Oil. Oil. Oil or oil? Oil. 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 No, unsa na nga klase nga oil? Olive. Oil sa lubi? Ay, patato. Praise God. Now that is an olive oil. One of the most expensive oils in the world. No? So one of the most expensive found out na ako nga dili day siya ang pinaka-expensive. Kinsa man to diri ang mga chef. Kasi natin mga chef diri no. They say almond oil, I don't know, or avocado oil, napay mga so, but here, kung mupalit ta og olive oil, medyo pricey gid siya, mahal.
na ito isa ka kuan ba pastor ni-visit siya sa isa ka balay and then ang giserve sa iya is bulad yung daghang kamatis giprito lang ba pero proud kaayo ang tagbalay nga mo serbisyo sa pastor bulad ang among ikaalagad sa imo pero cooked in olive oil man pod no so dili tong sa merkado nga kada pagluto dahil mo, mong itong na dayon, kanya kay magtipid man ta, up to 7 times kung natin gamiton. No? So, kini olive oil, one of the expensive and one of the healthiest no? Nga oil in the world. So, praise God. Kinsa na may gagamit ani sa panimalay, nag-stock yun ani. For quite some time, nagpalit ko ani for health reasons. Kaya yun ang doctor nga, di na magbasa-basang gamit ang mga sulfat ko ani, pero wagi ko nakalahutay mga igsoon. Tungod kay expensive siya. But if given the chance, nga makaadto ta sa Robinsons, sa pa nga mga supermarket no nga makalabay ta ani, why not? Try lang pud ta nga mo palit ani nag iprito nato sa isda, sa bulad, sa talong, unsa pa pwede nimo lutuan no. So at least talong man na pinirito atong sudan pero social man pod kay olive oil. Praise God. Anyway, so let us read the word of the Lord in Exodus chapter 30 verses 30 to 31. Anoint Aaron and his sons and consecrate them so they may serve me as priests. Say to the Israelites, this is to be my sacred anointing oil for the generations to come. Let us bow down our heads and let us pray to our God. Heavenly Father, we exalt you in this place. We want to honor you and to glorify you, O God. Once again, Lord, uban sa pagpaubos sa mga matago sa kakasing-kasing, we come before you. Give us a clean heart, clean hands, right motive, O God, sa among pagsimba karon, sa among pagpamati sa imong pulong. Lord, let your name be increased and our name be decreased, O God. Be exalted in this place. And we acknowledge the presence of the Holy Spirit sa among taliwala karon as we lift the name of Jesus. Holy Spirit, once again, move in your own special way. Open up our spiritual senses, Lord, in the name of Jesus. Cover us, Lord, pinaagi sa imong balanong hamili nga dugo in this wonderful place. In Jesus' name. Amen. So, kining sa Exodus chapter 30, 32, 31, this is the time na i-anoint na ni Moses ang tibuok pamilya ni Aaron because they will serve God as the priest. So si Moses istoryahan sa Lord ani. In fact, gipatawag sa Ginoo si Moses ania si Aaron uban ni Nadab, ni Abihu ug mga 70 elders. But before that, kini kung basahon ninyo ang Exodus previous chapters ani like 24, 25, bago ta mo abot ani nga bersikulo. So this is the covenant of the Lord sa mga Israelites, no? I-confirm niya ang covenant. So unsa man ang covenant? Kasabutan sa Ginoo o sa mga Israelites in the past, in the times and Old Testament. So gi-confirm niya, dagay ipa-consecrate ang mga gamiton, tanan gamiton para sa buluhaton sa Ginoo, ang place gi-consecrate. And last Sunday or Saturday, gi-consecrate nato ni ang place, although consecrated na ni with many pastors in the past, but sa ngalan na kita ang nag-occupy in this place, kuan lang po, it is rightful for us, no, to pray for this place, sa atong protection, sa atong pagsanay ani nga lugar. And dili lang ang place but also tanan atong mga gipanggamit, no, gina-consecrate, ginaampuan, no, para mag-rest gyud ang presence ni Lord. So, mo ni nahitabo and then niabot dayon sa punto nga ang mga tao dayon. So it is just kanang
na order ako di ay gihapon ta. Nga nauna nato og pray ang place. Kay di ba ang atong first nga plan is first Sunday na consecrate na gyud ta or na anoint na gyud ta. Pero apiki pa gyud kaayo sa mga pagbalihin. So God is the God of order. Hiuyon niya gihapon ta no sa balaang kasulatan nga giuna ang place, giuna ang mga gamit, no? Pag-consecrate or pag-ampo, next na dayon ang mga tao. And that's what we are going to do later. So, basahon na ako sa Bisaya. Unya, dihugi si Aaron o ang iyang mga anak o ihalad sila aron mag-alagad kanako. Ingon nga mga pari, ingna ang katawhan sa Israel, kini mao ang akong balaan nga lana nga igdidihog alang kaninyo ingon man sa umaabot ninyo nga mga kaliwatan. Do this is their tradition, this is their practices, this was their practice sa time nila, but diingon man po diri sa umaabot ninyo nga mga kaliwatan. And we are considered kaliwatan ni Moses. Amen? Kaliwatan sa mga tao nga ipanggamit sa Ginoo sa unang panahon. Praise God. Now, ang atong paghisgutan karon is the anointing of oil. We've been hearing this message klase because every year ginabuhat man gid nato ni. And dili lang ang JIL ang nabuhat ani, dili lang ang JIL Valencia, but the Jesus is Lord Church worldwide, and not just JIL, even different churches gabuhat ani, no? Kaning gitawag nga anointing of oil. So naay mga vocabulary nga atong tagaan og mga meaning. When we say anointing, this refers to the act of consecrating or dedicating someone or something by applying oil. So, kung mag-anoint ka, dili lang tao, apil pod butang. No? So, may anointing, klaro na to para masabtan. Anointing pagdihog. Consecrating, pero mas lisod pa man sabto ng Bisaya. Consecrating pagkunsagar. No? Pero may other translation ani sa Bisaya pag-ampo. Or ka na bang mo-separate ka para sa Lord. Dedicating pagpahinuod. Nasabtan dara ang Bisaya? Or mas ginahan mo sa English? Then ang Hebrew term ani is masha, to anoint or smear with oil. So apil gid ang oil. And then when we say anointing, anointing expresses the sanctifying influences of the Holy Spirit upon Christians. So dili pwede nga dili apil ang Holy Spirit every time i-anoint ta, kay siya ang pinakadako no nga kahulugan or factor nga ng pagabuhaton nato siya, no? We are influenced. Dili lang basta-basta nga pag-influensya. When we say sanctify, kanang mahimutang matarong pagkabalaan at tubangan sa Ginoo. Nga kadang dili na gid kana bang makabalog ka unsay good o right. You know what is righteous or not righteous. Mas pilion nimo si Lord compare sa uban, no? Praise God. Now, mga igsoon, in the past, they practiced the anointing of oil in religious services. So, ginabuhat nila sa mga religious services. Una, gina-anoint ang mga hari. Kinsa may mga hari-anon diri nga bloodline. No, gina-anoint ang mga hari. Then, gina-anoint po ang mga priest. Kinsa may magpari diri. So, sa ato, pastor, di ba? So, gina-anoint ang priest, gina-anoint ang mga prophets. No, katong makadungog yun sa, or makakita sa vision, makadungog sa tingog sa Ginoo. Ginabuhat ni nila in the past to recover the recovery of the sick. So, katuday na ay mga sakit o balatian in the past. So, ampuan siya sa mga elders, leaders ato nga time, no? Because this will serve as healing, no?
And then, burial customs. So, kung nang ilubong, na gihapon, i-anoint gihapon nila. So, you know, that's in the past. Applicable ba kani siya sa ato karon nga kapanahonan? Ug tanan ba nga mga simbahan nag-apply ba ani? Kung dili pud ma-apply, unsa lugar? Wala na lugar ta dihugi sa balang Espiritu Santo. No? Praise God. So, gina-practice nila ni in the past, no? Para sa mga hari, sa pari, sa mga propeta. But don't you know, mga igsoon, nga kining tanan, dili man ako tanan na sila dapat, these some ng mga religious services, pwede nimo ni maangkon sa imong kaugalingon alone. Imo tanan, pwede ka hari, pari, o propeta. Ano man tanawa, sa unang panahon, gina-anoint ang mga kings, ang pinaka-prominente gid si David. Because sa ilang nga time sa sige gyera niya, dili pwede nga, dili kaubanan sa Ginoo, dili nila kayanon kung dili sila ubanan sa Ginoo kay nga no, we will not go without you. Life is difficult. Pildi gid sila sa gyera pag wala ang tihog sa balaang Espiritu Santo. Now for us, kung ato ning i-apply sa atong generation karon, daghan mo tay mga battles in life, no? Daghan mga temptation, makabuhat ta og mga sala, mga evil things, and we need the anointing of oil. We need the anointing of God sa atong kinabuhi. So dili para na sa mga hari, kung yung kaghari diri sa ato, o matay hari, but president. But pwede na siya, ikaw, ako mismo, maging hari. Because the same nga mga pagsulay, although in different forms, ang atong giagihan in the past o karon. No? Then when we say priest, para na sa mga pari, para na sa mga pastor, para na sa mga leaders and workers sa church, dili ba dito mag-ampo? Ang pastor ba di ay, ang mga leaders ba di ang ampo, ang worship? All of us. So kailangan nato ang bihog sa balaang Espiritu Santo, mga igsoon, ang pag-uban ni Lord sa ato mga pag-ampo. Kay kung dili ta ubanan sa Ginoo sa ato mga pag-ampo, mura ra tag nagyaw-yaw, mura ra tag nag-recite, mura kapoy-kapoy, kalasang taglaway. Nya pag dili tubagon ang atong mga pag-ampo or walay mga katubagan, ay laay kapoy, di na dayon ta mo ampo. Mura maghihapon mo may tubag. Unsa may purpose nga mo ampo ta? Because we want answers. Amen? Amen. Ya kung nag-ampo ta pero walay tubag, sa lugar na, dili man mo gusto sa Lord. Muampo ta because gusto sa Lord tubagon niya atong mga pag-ampo. And pag tubagon niya atong mga pag-ampo, di ba? Kaya na ma-alive ta, ganado ta. So another muampo na padayon ta kay tubagon. Mo man ang gusto sa Lord. Ang gusto na ganyan nga mudut-dut lang kita muduol ta sa iya. Now, prophets. Alam, mga propeta, pwede dili gihapon ta mahimong propeta. Ano? Unsa may tumong tinguha sa usa ka propeta to speak the good news about Jesus. You know what? Pakingon sa imong katapad, dili lang ka for Sunday use only. Please tell your katapad, you're not for Sunday use only. Ina! Ayaw ka ulaw, ina! You're not for Sunday use only. No, magamit na sa Ginoo bilang propeta to speak the good news about Jesus. Dili na ba sa sulod? Dili na ba sa atong bago nga place? Pag magawas na ta, ay, dili na ko pwede mo speak about kay Lord. Kaya wako sa simbahan. No! Even if naa ka sa imong trabahoan, sa imong negosyo, no? Nagbantay kang mga anak, nagluto ka, naglaba ka, no? Maka-encounter ta og mga friends outside. Mula ang tag Robinson, mula ang tag asa ta mula ang natin na-encuentro, and if there's a conviction sa Holy Spirit, why not speak the good news about Jesus? So, makonsider ka as prophets. So, dili lang siya, kiniday distinction sa ilang panahon, but sa atong panahon, dili na ato ning tanan. Sa mga naay mga sakit o balatian, no, it is rightful nga ma-anoint pud ta sa oil, signifying the presence of God sa atong kinabuhi. Sa mga burial customs, minabuhat po ni. Praise the Lord. Now,
Again, we keep on saying anointing of oil. So ang oil oil symbolizes the Holy Spirit. Anointing of oil symbolizes the presence of the Holy Spirit sa atong matapos sa kakinabuhi. Again, mga igsoon, kung wala ang bihog sa Ginoo, wala ang kakig-uban sa balang Espiritu Santo. Nganong balang Espiritu Santo man, nganong dili man si Jesus, nganong man dili ang God the Father. Actually, naraman sila. Pero sa atong kapanahunan karon, it is the dispensation of the Holy Spirit. Dili nato makita, pero mabati nato. Amen? Mabati nato. Madungog nato. Nakatong gingan nga, tangible. No? Tangible in this place. Mo na ang presence sa Holy Spirit. Now, unsa man di ay? No, what does anointing of oil do to us? Unsa man di mabuhat aning anointing of oil? Na every year gina-anoint ta niya. Last year kala wala ra ba ko na-anoint bantog ra di ay? Or na-anoint ra ba ko? Wow, bantog ra di ay. Mga napunta. Or na-anoint ra lagi ko, pero nga naman di ay. Unsa man to? Dili na diha magdepende mga igsoon. So, what does anointing of oil do to us? Number one for consecration. No? I-consecrate ta, no, to be set apart for God's purpose. Gusto ba ta nga gamiton ta sa Ginoo para og alang lamang sa iyang katuyuan? Gusto ba ta mga igsoon nga gamiton ta sa Ginoo para sa iyang katuyuan? Amen. Kaya kung dili ta gusto, lahi ang gamit sa ato. Lahi ang magpahimulos. Bahalag pahimuslan ta sa Ginoo, ang atong kusog, ang atong effort, time, money, para kay Lord tanan. Kaysa kung sikin sa paamo, pahimulos sa ato. Ang enemy na mas kuyaw. No? So, for consecration, to be set apart for God's purpose. Unsay purpose nimo this year 2025? Akong purpose na ako madunggan niya. Ang purpose bitaw na ako this year 2025 is kanang makaarangkada gid ko sa business. Yes, para asa man kun imong business? Para sa akong family, no, para sa needs nako, yes, that's a good thing. Pero mo ba na, diha ra ba taman ang purpose ni Lord nga nung tagaan kang business? Ang purpose ni Lord is to help others. No? To help others, to help the ministry, to help the church, to help those in need. Mo na nga i-expand, pero kung ang atong pagtanaw sa atong kaugalingon nga ang purpose is for yourself and for your family, limited lang po ang resources na i-allow ni Lord for all of us. Dili siya maka-extend fully para sa uban, mo nang ingon ta nga, naman ko'y kwarta, pero parang kini sa kong kagalingon, gusto ta na kumutabang. Pero i-check na to ang atong heart. Gusto ba yun ta mo tabang? Because pag makita na sa Lord, i-expand na sa Lord. Dili magduha-duha si Lord to expand, no? Kay kasayod siya sa motibo sa imong kasing-kasing nga ang purpose ng gid nimo Lord ang matungan sa akong kinabuhi. And if your purpose, Lord God, is makabless ko sa uban nga family, makahelp ko sa uban nga family, then Lord, i-expand, i-enlarge akong finance. Amen? So that's why i-consecrate ka sa Lord, kay i-set apart ka. Kalabang there will be a distinction na ay kalahian between sa mga anak sa Diyos nga nangalagad sa iya o sa wala. Kaya kung wala ta mo dangot kay Lord is just kanang pareho rin naman sa uban. Kapag may problema, mahagba, di mo simba, malaayan, kapoy, kinabuhi. No, hindi man ang gusto ni Lord sa atong kinabuhi. That's why, atong sutaon mga igsoon, unsay gid purpose nimo? Unsay purpose nimo Lord nga nagitagaan ka nimo ani nga trabaho? Unsay purpose nimo Lord nga nagdiri ko nimo gyud eskwela? Unsay purpose nimo Lord nga nangingan-ani? Ask the Lord. Dili ako ang makatubag. Ikaw igsoon makatubag. If you ask the Lord will reveal it to you. Istorya gina sa Lord sa imong life. Pero kailangan og consecration.
Consecration, kana bang pagkabalaan nga kana ang imong kinabuhi worthy. Ang ayan nga piyalan sa Ginoo og dagko nga mga panalangin. Nga paghatag ana ang panalangin dili lang manggawas diri. Kay wa na tuan na sa Shopee, sa Lazada, sa uban pa nga mga gipangmain nato. No? Ang uban unsa kay gipangbuhat ninyo sa kwarta nato o sa inyo even sa effort sa time, no? Ang gusto sa Lord is mapiyalan ta nga magamit insakto. We've learned our lesson in the past. Daghan tay mga nangawala nga mga kabtangan, nga mga kwarta nga mga ipang-invest. Naka-learn na ba ta adto? Hindi na ta mabalik adto. This time, ang kabubuton sa Ginoo ang atong sundon para mahimot kang blessed this year. Amen? Amen. Praise the Lord. Ikaduha, divine empowerment. Diyos nung pagpalig-on, walay luya-luya. No? Nag-empowered ka igsuon. Nag-empowerment. Divine empowerment. Pwede man ta mahimong empower pero dili divine, dili pang Diyos nun. Na bang mas active pa ta sa buluhaton sa secular world, mas active pa ta or mas ganahan pa ta mo excel sa atong pag-eskwela, sa atong negosyo, pero sa buluhaton sa Ginoo dili ta makita. Pero ang gusto sa Lord nga kung naamang kay dapat nga mo excel, mo buhat o in excellent way, diha gid sa buluhaton sa Ginoo. And mo reflect, mo ano na lang dahil na, kada bang mo flow na lang dahil sa secular world sa imong pagpanarbaho. Maami sa mga tao nga, uy, different lagi ni, no, different lagi si sister, manang lagi ni iyang there's something in you na wala sa uban, nga mapansin gid ka sa tao. It's because inubanan ka sa balaang Espiritu Santo. So divine empowerment this year, mga igsoon, walay magpaluya-luya. Amen! Amen. Kung mo negosyo, go! Negosyo for the glory of God. Kung gusto ka nga mo excel sa pag-eskwela, if you want to be the top, then go! No, excel sa school. Be the top, be the number one, be the dance lister. Walay pagluya-luya, but ayaw pag kalinti, no? Ang presence ni Lord, ang buluhaton sa Ginoo. Lahi lagi ang feeling nga, Lord, the best ang akong gihatag sa pagpangalagad kanimo. Ang resulta ana is the best pod nga pag-excel sa pag-eskwela, sa pagpanarbaho, sa negosyo. Kaysa grabing ni-excel na kita sa negosyo, sa trabaho, sa tanan pa nga mga aspeto sa secular world, ni-excel ta, pero grabe na itong paningkamot. Pwede man di ay, nga unahon nato si Lord, mo excel ta sa buluhaton sa Ginoo, and then the Lord will just give us supernatural strength. Nga di na ka nato i-effort pag-ayo. Si Lord na ang maghatod og mga customers, si Lord na ang maghatag sa ato og kanang sharp memory kung daghan tag mga assignments o mga exams. Si Lord na ang bahala ana. It's because giuna nato si Lord. Mo excel man gihapon ta. Kung dili kay ta mag-active sa buluhaton sa Ginoo. Yes, mo excel gihapon ta igsuon. Pero dala na murag mahitabuan na 80% pagpaningkamot sa atong kaugalingon. Kay kailangan makuha na ako ni, maabot na ako ning quota, ma-reach na ako ni 20% na lang si Lord. Why not 100% kay Lord? And nagtuo ko 100% po ang iyang ibalik sa ato. Amen. Amen? So divine empowerment this year, walay luya-luya. Go nang go for the glory of God, for the purpose of God sa atong kinabuhi. Amen? Amen. Klaro ba? Hindi mo katapad. Hindi ta Klaro ba? magkaluya-luya this year. Klaro ba? So actually, nagkaroon ng regional PUR or performance operation review ang Region 10 sa Cagayan de Oro. So, of course, ako ni Anto ko sa Cagayan as a representative sa Valencia. And then, na-found out nga ang growth sa Jesus is Lord Church worldwide, pinataka million ng mga JIL people. Ang growth is just 4.6 ito
Wala lagi kabot og 5%. Nya ang target is 10%. So kung naatay 1 million, dapat 100,000 ang ma-increase this year, di ba? Pero wala na hit 4 point something lang. Grabe no? So mga buto na to 5%. So 50,000 ra. Tibuok. Jesus is Lord over Asia. Dito lugar sa Asia. Over America. Over, no? Less than 5% lang. So kay, sige, dili man kanat o dahil ma-achieve ang 10%, let's go for 6% this year. So, kung pila man ta diri sa JIL Valencia, no, ang atong contribution is 6%. For example, naatay 100. And I believe sobra tag 100. So, sample lang 100, 6% lang ang ipangayo sa atong management, which is pila man ang 6%, so 100. Unong ra sa isa ka tuig na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akaya na ni Jai padilong kang Moses, wala na ilabot padulong dito sa likod. Pwede na tadi matrabaho. Pero that is not the case. Each one bring one. Kaya ba na nato nga isa lang gid ang atong i-share sa Word of God, madala nato kay Jesus throughout the year. Karon ako ni istorya, no? So, karon ta sugod. Taman December 31. Sharo. Isa ra. Pero di magit si Rachel, di kaya isa, magkisi-kisi na siya mga napuno. No? Pero at least na isa, walay 1/2 ha? Kisa man na, 1/2. Hindi ba? Ang bata, whether we like it or not, mudaghan ragid na sila gila. O ta si Paulino, nagbitbit na bata. Daghan na ginagila, wala ako nag-i-appeal sa account ng bata. So that is how we should do this year. And kailangan na itong divine empowerment. Kaya basta maluya pa ta sa isa ra ka buok, nag-require sa ato. Grabe no? Isa ra? Hindi wala pa gid abot. Isa ra gid don, isa ra gyud. Unya kay you want more, you move. We want more. Oh, di. Tuluha. No? So later, after this, i-elaborate na ko na sa mga leaders and workers. We need the divine empowerment of God this year. Again, walay magpaluya-luya this year. Amen. Amen. And number 3. Amen. Okay, this will be the last one. Number 3. Divine. Kusgi. Ganahan kay taani. Insay dili ganahan og pabor. Maskin dili gali sa Ginoo. Mapaboran lang ta nga nang-apply tag tuan trabaho na sa panggobyerno, sus napaboran ko ni mayor, napaboran ko ni governor, napaboran ko ni ate, ni kuya. Mahay naman gay ta. How about kining gitawag nga divine favor from God, uban gid si Lord, nga tanan buhat sa imong paboran sa Ginoo, tanan desisyon nimo paboran sa Ginoo, asa man ka padulong paboran sa Ginoo, eskwela man ka, no, manarbaho man ka, magnegosyo man ka, paboran sa Ginoo. And that is what we wanted this year. Kulelat, makaingon dito, kulelat me. I don't know about you, but makaingon ko kulelat me last 2024. And again, God is the God of many chances. Nga tagaan na po tang higayon, chansa, nga mo excel na po this year. And let us do right na po this time. Hindi na ta magbuot-buot sa atong kaugalingon nga kita na lang nga magdesisyon ani without the leading of the Holy Spirit, without confirming sa word ni Lord, without confirmation sa mga pastors and leaders nato. This time atong buhaton uban gyud si Lord. Matag adlaw. Amen. Amen. Divine favor. Huwag nga itong pinakaganahan. Pabor, Lord. Paborit ko, Lord. Diri pa lang daan, no? Naguna na si Lord na naghatag sa ato og pabor.
Nagrenta ta dito sa previous na to 20,000, diri giparenta na tag 8,000. Although good for 6 months, but on the 7th month onwards 10,000. That's a big favor. Wala ba nito nakapabor dito sa Pikas? Nakapabor gihapon ta for almost 12 years. Wala increase ang 20,000. Pabor gihapon na sa Ginoo. Sa uban pa na, basi niya, abot tag 50 mil na awan, malusya ka na yung hawa ni Gritso. Na pero grabe ang pabor sa Lord, gihapon dito. Pero, gipaboran galit na dito, nga, halos, hindi nakaginawa sa mga, mga bayranon, how much more diri? Igsoon, imo na lang yung sakyanan ng gihulat diha sa ubos. Please. Na, pagbuha na mo, pagdala mong sakyanan next Sunday. Pamugos ganyo. So, pabor sa Ginoo atong gikinahanglan this year. This year di ay, usugod gani karon, sugod karon ugma sunod adlaw, pabor sa Ginoo. Kay kung wala na wa gyud alaot gyud ang kinabuhi. Amen. Amen. And our prayer for our conclusion, nata maglangan. Our conclusion, ang prayer nato for this year 2025. To be extremely blessed. Grabe ka rin, extremely blessed. Unsa gikan na word nga extreme. No, extremely blessed, highly favored, and anointed by the living God. I always hear this phrase almost every week sa akong dalunggan, right through my ears. Okay, every week ni na I prayer sa akong family online from Butuan and Cebu, mag-gather me kada Sunday. Before gid mi mo end sa prayer, mo gini i-bungat. Hindi makita ka memorize ani sa una. Bungat ni Mama, ni I, and ni Grace, sa akong 2 sisters. Lord, we declare that we will be extremely blessed, highly favored, and anointed by the living God. And that is also my prayer for the JIL Valencia. JIL District 4. Ano mag-appeal maging si District 4? Kung geographically, kung sa mapa pa na or sa panggobyerno nga mga records, District 4 gid ta diri, Valencia, Pangantukan, and Kalilangan. Nakasunod na ta sa Pangantukan o life group. Sa Kalilangan, we've been praying for connection na yun, nga makasulod po ta. And napagitag ipang adapt, itilabot ay pero mga adapt kita. I-adapt ang San Fernando, no, for many years. And mo adapt na po tag-uban. Pala adapt kita, no? Huwag kita ni focus. Sige lang mo, that's the mandate of our head pastor, Pastor Beth. I-adapt na po ta, og Kabanglasan. So natin mga kaigso na nga ito, mapwede na ito atuan. And praise God, no? Just want to have a praise report. Last Sunday, before tayo magto sa itong anointing of oil, last Sunday, pag humanog simba, na iniabot somebody, ang na-istorya si Brother Roger. And then, so, nakonect na ko siya Monday na. Na-found out na ko nga si Tita, Tita Cha is from JIL Canada, and kung ano sila kadto, citizen na sila sa Canadian citizen na sila, uban sa iyong family. She's a nurse, uban niyang mga anak. Medyo hamtong na po siya pangidad. Karon gusto niya gisugo niya iyang pag-umangkon nga ipa-connect sila diri sa JIL. So nakana ko, Lord, wow, grabe pag magsimba, connection ba lang dayon. And then, so na-found out na ako nga si ma'am na nara sila sa sugod is na siya stage 3 colon cancer. So, gusto sila magpa-pray, magpa-Bible study, and that's for me a great opportunity na makapenetrate ta. Bag-o na sad nga mga tao nga to i-connect, dili lang kita-kita ra diri, no? We need more people. So, na-connect na mo, and wala sa napagiuban ang mga leaders kay nagkabisi diri og panglimpyo. So, kami lang narinig. Glory to God. And si Tita po di ay na-found out ako si Tita nga naa po di ay siya cancer.
breast cancer stage 2. Pero glory to God, no, healed na siya. So ang iyang pag-umangkon, or genetically, na ano ba, na yung mga inana nga nidaloy sa ilang genes. So nagkaroon din siya of ovarian cancer, nagpa-chemo, naayon na siya, ni abdo na pod sa colon. And this time, medyo, paano yun, no? Paano yun ka ng supernatural na yun nga intervention ni Lord sa ilang kinabuhi. And their hearts are open for Bible study. In fact, gusto sila magpapalit og Bible na naman po ko yung extra gihatag na lang po na ako ngadto. Kasi sige na mong istorya, nahimuot ko sa gibuhat sa Ginoo. Pareho din nigninong sa among kasal. Kasi sige na mong istorya, kaila day ni Rene, ang mga paryente nila, mga kaila nila, connect. Kung sige kong tatawa, na Lord, yung first time na ako rin na ilahat ng family, pero kaila ra. Kaila ra ang mga kabahog, pilayo, katarata, sa mga paryente man eh. Yeah, pareho pag iniginong sa kasal. Na may anak ba? Yan mga politiko, kailangan po, anak. So, amazing yun kaayo. And kaila siya ni Pastora Susan nga tag-iya ani na place. Kaila siya, diri po sila nag-eskwela. Si nanay, katong nanay po na ni Sir. Diri siya nag-eskwela sa Alimars way back many years ago. So grabe ang connection sa Lord na happy ko. Then yan ay si Sir siya nga, abini mo ma'am. Kusog ra ba na mo? Kusog ra ba na mo help si tita? Siya magay nagpatugod sa JIL tubod dito sa Lanao. So kung wala pa mo simbahan, mo help gina siya o patugod ako nagilaw-ilaw ra dito. Lord, let your kuan nga Lord, moving favor, ikaw ra gid bala. Dili lang gid wala lang gid ko nagsaba nga yan ang status nato. Wala lang si Lord lang gid ang akong ipamuhat na to siya paunhan, no? Kasi si tita daghay mga saad sa ako nga mga inaani mo provide siya. Happy ra pud ko pero smile ra ko, pa-cute ra ko, pero I believe, no, si Lord naghatod sa ato ana nila. And when makakonect ka ana, magmilagro si Lord sa ilang kinabuhi. I know manabi na sila and they makakonect na po tag another family. So that's our prayer this year, di ba? Last Sunday, nag-ampo kitag connection. So again, dili na to i-exclusive ang atong friendship sa kita-kita lang. Kami rin ang friends ni Ivy, din ako mukuhan, uy, anak. Dili. Make friends everywhere. And if you have the chance, share Jesus. Amen. Amen. Mo na kabubuton sa Ginoo. So again, let us read this. This is our prayer for this year, 2025. Ready, go! To be extremely blessed, highly favored, and anointed by the living God. Sige. So, sa atong anointing of oil, we will be praying for family. So, na may instructions, kagabi, sa kanan nga mga tribe leaders, I will be the one to pray for you with your family, bitbitin yung pamilya. I will pray first for the Senyas family, then the Makiputins family, then kaming tulo diri mag-pray sa tanan. So pray na ko ang sa akong linya, all tribe leaders. Pag mahuman ako, then naapa, pwede pa dayon anyone nga mo pila. Now we will use an oil. Olive oil, dili. Sa ba ito ka oil? Sunflower oil. Anong oil man? Di pa di lotion? Ito pa? Hindi pwede. Perfume. Ito pa yung substance na pwede gamitan. Anong oil man? I just want to say na walay power ang oil. So even if na mag-ampo sa imo or somebody will pray for you without an oil, powerful gihapon na. Basta sa tibok ang kasing-kasing ng pag-ampo. Then why do we use oil? That's why itawag niya siya nga the anointing of oil, because simbolo lang niya siyang ang oil, no, sa Holy Spirit. And then ang oil na ay properties. Kung
atong ibutang ang oil to any part of our bodies, mustik na siya, mustay na siya. So, maski pag maghilapos ka, oily, gihapon ang imong kuan. So that means we want the presence of the Holy Spirit sa atong kinabuhi. Na mustay, mustik. So, simbolo lang ng oil ha. Pwede cooking oil. Nga glutuan, nabikapito na nga pinirito. Yes, oil. Kung may lain, pwede. Pwede basta oil. But here, so of course we want also to use kanang the best food nga oil. Another thing, oil preserves. No, mo preserve ang oil. So in the past, ginagamit sila as lampara, so na light because ang oil nada diha din bukan na itong katudayong kuan something na mo magpasiga, no? Asin then katudayong oil then musiga dayon mo preservar ang oil. Lami kayo ang katong tinapa nga gi-preserve sa olive oil or any nga oil na gikan dito sa lipolog. So dili madaot ang imong tinapa. Diba sa mga tinapa na yung mga oil, mag-preserve na ang mga pagkaon. And that is also our katuyuan nga mag-preserve ta sa balaang Espiritu Santo throughout this year. Amen. Praise God. Let us all stand. Each one of us be ready. Let's commune to the Lord. Praise God. Thank you, Lord. So let's just worship God with this song. Hallelujah. Begin to invite the presence of the Holy Spirit sa imong kinabuhi igsoon. Matag usa ka nato. Yes, Lord. Tell the Lord, I invite you in my life. I invite you in my heart. Come and fill me up, oh God. Come and fill us up in the name of Jesus. Let's just worship the Lord with this song. Hallelujah. Holy Spirit. Rain down.
your power fall. Let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your word. Holy Spirit, rain come and change our hearts as we stand on your word. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, your
need your touch again. Holy Spirit,
Spirit,